Sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa at sinabi ng pari, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Hindi simbolo ang nakikita natin, kundi si Jesus mismo. Bagamat sabi nga ng awit, tayo ay tinatraidor ng ating mga pandama, sapagkat ang nakikita ng ating mata ay tinapay pa rin. Ang nalalasahan natin ay tinapay pa rin. Ang nalalasap natin ay tinapay at alak pa rin. Pero, sabi nga ni Santo Tomas sa banal na misa, sa bisa ng Espiritu Santo, pareho man ang nakikita ng ating mga mata, ang nakikita ng ating puso ay iba. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maalibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinong kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ating ipinagdiriwang at pinagninilayan ng isang napakahalagang misteryo at katotohanan ng ating pananampalataya. Na nang sabihin ni Jesus, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Noong siya ay naghuling hapunan kasama ng kanyang mga alagad, hindi nagbibiro si Jesus. Hindi simbolo ang tinutukoy ni Jesus. Pag sinabi niyang, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, ang ibig sabihin niya ay, totoo ang kanyang salita, panghawakan natin ito, panaligan natin ito. Dahil maraming salita ang ibang tao na sasabihin ngayon ay ito, bukas iba na. Pero sa Panginoong Hesukristo, kung ano ang sinabi niya noon at sinasabi niya ngayon ay pareho pa rin. At kung ano ang epekto ng kanyang sinabi noon, ganun pa rin ang epekto ng sinasabi niya ngayon. Sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa at sinabi ng pari, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Hindi simbolo ang nakikita natin, kundi si Jesus mismo. Bagamat sabi nga ng awit, tayo ay tinatraidor ng ating mga pandama, sapagkat ang nakikita ng ating tinapay, sapagkat ang nakikita ng ating mata ay tinapay pa rin. Ang nalalasahan natin ay tinapay pa rin. Ang nalalasap natin ay tinapay at alak pa rin. Pero, sabi nga ni Santo Tomas sa banal na misa,
sa bisa ng Espiritu Santo, pareho man ang nakikita ng ating mga mata, ang nakikita ng ating puso ay iba. Hindi nababago ang itsura, pero nababago ang sustansya. Ang tawag doon, transubstantiation. Paano nangyayari yon? Hindi ko rin alam. Kaya nga ito'y tinatawag na misteryo. Pero ang isang misteryo na inihayag sa atin ng Diyos, isang bagay na kailangan nating panghawakan at panaligan. Dahil hindi sapat ang ating mga tanong para maunawaan ang lahat. Ang importante, ito'y patotoo ng pagmamahal ng Diyos. Dahil kung talagang nagmamahal siya, hindi siya mananatiling salita lang. Kung totoong nagmamahal siya, hindi siya magpapahiwatig lang. Kung totoong nagmamahal siya, mararanasan natin ang kanyang pag-ibig. At sa bawat misa, hindi lang natin siya naririnig. Nakikita siya ng ating mga mata, nalalasap siya ng ating mga dila, nahahawakan siya ng ating mga kamay. Hindi natin kailangang mag-imagine kung sino si Jesus. Kapag tayo'y nagsisimba, kapag tayo'y nakatingin sa banal na Eucharistia, ang tinapay at alak na naging katawan at dugo ng ating Panginoon sa bawat misa, ang Jesus na nakita nila noon, si Jesus na nakikita din natin hanggang sa ngayon. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Di ba't nakamamangha ang kanyang pag-ibig? Ito'y pinapatotohanan niya mula noon hanggang ngayon. Naalala ko nga po yung isang kabataan, sabi niya, Father, uma-attend po ako ngayon sa mga ibang churches kasi gusto ko po yung preaching nila maganda. Father, gusto ko yung music nila maganda. Sabi ko, sige, umattend ka. Basta, huwag kang mag-iiba ng pananampalataya hanggat hindi muna tayo nag-uusap. Balikan mo ako kung anong karanasan mo, ano yung pinagkaiba ng worship nila sa worship nating mga Katoliko. At pagkatapos ng 3 buwan, bumabalik sa akin yung kabataan. Sabi niya sa akin, Father, hindi na po ako a-attend doon, magsisimba na lang ako ulit. Sabi ko sa kanya, bakit? Anong nakita mong pagkakaiba? Father, doon, kapag nagdadasal kami, ini-imagine pa namin si Jesus. Naririnig namin yung salita, natatouch yung aking puso, maganda yung music, buhay na buhay yung worship, pero parang may kulang, Father. Sabi ko, anong kulang? Ang banal na Eucharistia. Father, kumakain din kami doon. Umiinom din kami pagkatapos ng worship, pero hindi namin tinuturing na katawan at dugo ni Jesus yung kinakain namin. Pero sa ating mga Katoliko, I don't have to imagine Jesus because Jesus is there. I see Him, I feel Him, I hear Him, and I receive Him in Holy Communion. Kaya mga kapatid, ito ang pinag-iba ng ating pananampalataya sa ibang pananampalataya. Dahil tayo naniniwala na si Jesus ay totoo sa kanyang salita. Nung sinabi niya sa John chapter 6 na narinig natin ngayon, ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, hindi tayo binobola ni Kristo. May tinutukoy siyang dapat nating kainin. May tinutukoy siyang dapat nating inumin. At ito ay ang katawan at dugo ng Panginoon na tinatanggap natin sa banal na komunyon. Kaya nga po, sana tayo malinaw sa atin yon na ang tinatanggap natin sa misa ay hindi ordinaryong pagkain, kundi si Jesus mismo. Sa anyo ng tinapay at alak, siya mismo yon, buong pagkadiyos at buong kaluluwa, katawan at dugo na tinatanggap natin sa banal na komunyon. Amen ba yon? Yun ang ibig sabihin ng amen ninyo. Kapag sinabi sa inyo katawan ni Kristo, pag sinabi ninyong amen, hindi nyo sinasabing thank you lang. Ang sinasabi ninyo, naniniwala ako, si Jesus ang tatanggapin ko. Kaya nga binibilin ko palagi sa mga lay minister, huwag ninyong makagawi ang sabihin na magsusubo ako. At kayo din naman pag mangungumunyon, huwag niyong sasabihin susubo ako. Tanong niyo sa akin, bakit? Ginagamit niyong ordinaryong salita yan kapag ka nasa bahay kayo. Anak, sumubo ka muna bago ka umalis.
O, ba't di ka muna sumubo? Pero pag tayo nagsisimba, hindi tayo sumusubo. Nangungumunyon tayo. Dahil hindi lang tayo basta kumakain, ang ibig sabihin ng komunyon ay pakikipag-isa. Sabihin nga ninyo, pakikipag-isa. Dahil ang kahulugan ng komunyon ay ito, dinadamayan tayo ng Diyos sa ating mga pinagdaraanan. Nakikinig siya sa atin. Kaya nga nung ang mga Israelita ay dumaing sa unang pagbasa, wala silang makain, ang Diyos ay nagpadala sa kanila ng pagkain. Pinupulot lamang nila yung kailangan nila bilang patunay na maaasahan natin ang Diyos. Na kapag tayo ay nangailangan, tayo ay Kanyang tutulungan. Amen ba yon? Yung mga Israelita, nakatanggap sila ng tinapay at ito ang pinakamasarap na pagkain sa lahat. Tanong niyo sa akin, bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Libre. Di ba yun ang pinakamasarap na pagkain? Libre. Pero, nang kinain nila ito't nabusog sila sandali, nagutom ulit sila. At tulad ng sabi ng Panginoon, namatay sila, bagamat kumain niyon. Pero ang tinatanggap natin sa banal na misa ay hindi ordinaryong pagkain. Hindi man ito ganap na nakabubusog sa ating sikmura, ito'y pumupuno ng ating kaluluwa. Ito'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan. At ito ang nagdudulot ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon. Kaya yung idinudulot nitong satisfaction ay hindi lang para sa mundong ito, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo nagsisimba, di ba? Para makaranas tayo ng kapanatagan ng kalooban. Hindi naman nawawala ang mga problema natin. Hindi nawawala ang pagkauhaw natin sa ibang mga bagay. Pero pag tinanggap natin ang ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating puso. Nakakatagpo ng kahulugan ang ating mga tanong. At kahit papaano'y lumalakas ang ating loob na harapin ang isang panibagong linggo. Amen ba yon? Dahil taglay natin si Kristo at alam nating may kasama tayo sa lahat ng pinagdaraanan natin. Amen ba yon? Ang pagkukumunyon ay tanda ng pakikiisa sa atin ng Diyos. Pero, pangalawa, hindi lang nakikiisa sa atin ang Diyos. Gusto niya tayong dumulog sa hapag ng Kanyang katawan at dugo, sapagkat pag tayo ay nagsasama-sama dito, nagiging isang katawan tayo ni Kristo. Nagkakaisa tayo bilang pamayanan. Bata, matanda, babae, lalaki, ano man ang katayuan mo sa buhay. May pera, mahilig manghingi ng pera, di ba? Mabait, hindi masyadong mabait. Lahat tayo dito pantay-pantay. At matutuwa kayo sa sinabi ni San Pablo, hindi ba tayo iisang katawan at iisang tinapay ang tinatanggap natin mula sa Panginoon? Di po ba? Mamaya kapag tayo nangumunyon, wala pong special treatment ang mga mayayaman at malaking maghulog sa kolekta. Kapag ang hulog po ng kolekta ninyo ay 500 pesos pataas, pumila ho kayo dito sa Ostia Chocolate Flavor. Yung mga bata na bagong First Communion, pumila kayo dito kasi strawberry flavor. At yung mga hindi naghuhulog sa kolekta, at yung mababang hulog sa kolekta, doon po kayo sa ampalaya flavor. Wala namang ganun eh. Lahat tayo iisang tinapay ang tinatanggap natin. Amen? Bilang paalala na ang gusto ng Diyos para sa atin bilang pamayanan ay magkaisa, minsan man lamang sa isang linggo. Amen? Dahil sigurado pagkatapos ng misa na ito, kanya-kanya na naman kayong paksyon sa Senado. No? Baka may kanya-kanya tayong political opinion. May kanya-kanya tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Iba-ibang pag-iisip, iba-ibang pagkatao, pero tingnan ninyo, pag nasa simbahan tayo, iisang katawan tayo ni Kristo. Amen? Kaya nga sa susunod, wag na kayong maniniwala dun sa mga nangangako ng unity. Dahil si Kristo lang ang makapagdadala ng totoong unity. Amen ba yon? Kaya ang ating pag-asa ay wala sa kahit na anumang bagay sa mundo.
Ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang namatay sila bagamat kumain noong tinapay na iyon, ibig sabihin, anumang makamundong pagkain, anumang makamundong layunin, anumang makamundong bagay na hinahangad natin, hindi ito ang makapagdudulot sa atin ng tunay na kapanatagan, pagkakaisa at kapayapaan. Tanging kay Jesus lamang natin ito matatagpuan. Amen ba yon? At panguli, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon sa banal na komunyon, tandaan natin na siya at ikaw ay nagiging isa. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong pagkatao sa iyo, kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong katawan, ang iyong katawan ay nagiging kanya na ring katawan. Kaya, sabi nga sa Ingles, you become what you eat. Pakiulit nga po, nagiging ikaw daw yung kinakain mo. Kaya tingnan mo, kapag ka napakahilig mo sa baboy, magiging, hindi naman, magiging high blood. Ha? Grabe naman kayo. Oo. Kapag mahilig ka sa isda, baka ikaw ay maging, anong sirena? Ha? Biro lamang po. Pero mga kapatid, ang tanong, sa misa may hiwagang nangyayari eh. Yung tinapay at alak nagiging katawan at dugo ng Panginoon. Ang tanong, yung katawan ng Panginoon, kapag tinanggap natin, binabago din ba yung ating pagkatao? Sana paglabas natin ng simbahan, iba na tayo. Iba na ang ugali, iba na ang pag-iisip, kahit unti-unting pagbabago lang, basta maging kamukha tayo ni Kristo. Amen? We become what we eat. And the Lord wants us to be like Jesus. Gusto ng Diyos, maging kamukha tayo ni Jesus. Kaya sana sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, yun ang maalala natin. Si Jesus nakikipag-isa sa atin upang tayo ay makipag-isa sa Kanya. Tayo'y nagkakaisa bilang pamayanan upang sama-sama maipakita natin ang mukha ni Jesus sa mundo. Upang balang araw, pati yung mga taong hindi pa naniniwala kay Kristo na tinatanggap natin sa banal na komunyon, sana makasama din natin sila at malasap nila ang sarap ng pakikisama ni Jesus sa atin na ibinibigay sa atin ng kanyang katawan at dugo tuwing araw ng linggo. Kaya sa susunod, huwag nyo nang sasabihing sumubo lang kayo dahil ang totoo, kayo'y nangumunyon, nakipag-isa kay Kristo. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, araw-araw, ang pagninilay ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.